What's up guys? Jork here. For today, meron tayong dalawa item na nabili from Shopee. Ito na naman yung mga budol-budol kapag may mga sale. Para may kasama na yung isa kong cordless drill din na Lotus sa aking mga project. So ito, nakuha ko to sa Shopee. Itong dalawa for only 6,000 pesos. Yan, kasama na tong cordless din na brushless angle grinder. Ito yung mga CX20 lineup. Yung dati ko kasing nabili, X18 line series yun eh. Yun, no? So ito pala yung specs niya, no? 20 volts na siya. Tapos ito, 50 Newton meter na yung torque niya. Ito rin ang gusto ko dito kasi kaya niyang isupport si 13mm na mga bits. Karamihan kasi ng cordless na drill eh, puro mga maximum 10mm lang. Yan, yung warranty card din, may kasama pang resibo from seller. Maganda dito, may kasama na siyang mga bit. Ito para sa tech screws. Ito for woodworking. Ito para sa mga bakal. Yan, yung mga Torx, driver, flat screw, tsaka Phillips. Ito naman yung sa belt. Ilalagay sa belt. Yung charger. By default, meron siyang 2 amp hours na battery, pero ito yung 20 volts. Ang nagustuhan ko dito, nandito na yung battery indicator. Pindutin mo lang to, hold mo lang. At yung mismong drill. Yan, meron din siyang 50% charge. Compare natin siya dun sa dati kong cordless. Ito yung luma. Pero mukha pa rin siyang bago. Nabili ko to August, alam ko, August 2021. Nung nagsisimula na akong gumawa ng mga dance pad. Hanggang ngayon, goods na goods pa rin. Healthy pa rin yung battery. So kung ikukumpara natin siya dun sa isa, sa bago, mas maliit na yung isa, yung bago. Mas maliit na yung body. Yung grip ng bago, mas mataba. Medyo mataba siya. Yung sa dati, yung X18 lineup, mas maliit yung grip niya. Mas okay to hawakan. Pero ang ayaw ko dito, hindi siya balanse. Front heavy siya. So sa bago, ito na yung ring niya. Yung pinaka-torque. Dito siya. Ngayon, yung mode, kung gagamitin mo siya for drilling, screw driving, tsaka hammer, meron na siyang separate ring. Tapos yung kanyang chuck, bakal na. And then, meron siyang 2-speed. Tapos reverse, tsaka forward spin. Dito sa luma, plastic pa yung kanyang chuck. Tapos yung ring niya, iisa lang. Ayan, tulad niya, naka-hammer mode. Kung gagamitin mo siya sa concrete. Ito naman yung mode para sa screw driving, tsaka kapag magbabarena ka ng bakal o kahoy. At tsaka yung kanyang torque. Sa luma, makikita mo yung battery indicator dito. Ayan. Iilaw siya kada pindot mo. Meron siyang full charge. Hindi katulad sa CX20 lineup, yung battery, nandun na yung indicator. So kung marami kang spare na battery, alam mo kagad. Sa bigat, parang parehas lang. Parang parehas lang siya. Yan. So ang nagustuhan ko dito sa bago, mas balance na siya. Hindi na siya yung front heavy. Hindi siya mabigat sa side na to. Kaya kapag naglagay ka dito ng mga bits na malalaki, mahaba, mabigat, hindi siya tatawid. Ito kasi mabigat eh. Kahit nga wala siyang bit, maramdaman mo na, mabigat yung harap niya. Ito kasi yung ginagamit ko lagi. Meron siyang parang quick release adapter.
Gusto ko kasi yung hinahatak na lang siya. Papalit ka ng talim. Ayan na. Diba? Bigat siya. Tsaka magalaw yung battery niya. Gumagalaw dito. Yan. Mabigat siya sa likod, bumabalik nga. Yan. Gamitin natin yung mas mahaba na bit. Oh. Stable siya. Kahit nga i-tip mo siya pababa, pag binitaw mong babalik. So, yun ang magandang improvement sa version na to. Yung battery, may konti pa rin siyang play. Pero hindi siya nakaka-affect dun sa stability ng drill kapag nakatayo. Maganda yung improvements. Dati kasi, naputulan ako ng tip neto. Pang ano to pang pocket hole to Na bali yung dulo na yan dahil nung pinatong ko yung drill. Pag tama niyang ganun, masama yung bagsak. Pangalawang nagustuhan ko, yung likod niya, sarado na. Tapos yung intake ng vents, nandito na sa side. Ito, itong dalawa. Pati ito. Yung exhaust, dito lumalabas. Yung dito sa luma naman, yung vent niya, yung intake niya, nandito sa mismong likod. Tapos ang exhaust, ito. Ngayon, kapag nagdidrill ako ng babaran, tapos tinutulak ko pababa yung cordless drill, hindi nakakapasok yung hangin dahil nahaharangan nito. So may tendency na uminit yung motor niya. Pero brushless din to. Hindi naman siya yung umiinit na sobrang init, pero mararamdaman mo. Unlike dito sa bago, na yung intake niya nandito na sa sides, ang exhaust dito, kahit hawakan mo dito sa ibabaw, free-flowing pa rin yung hangin. So, mas ma-reduce yung pag-init ng motor sa loob. Tapos itong luma, naaalala ko, ang torque nito is 45 lang, 45 Newton meter. Itong bago, 50. So, dahil siguro 20 volts na siya, kaya mas malakas na yung driving power niya. So, magandang plus din dito sa bagong version. Yun nga, mas maiksi na siya. Mas madali na siyang itago. Madalas kasi pag pumupunta ako sa field, naka-eco bag lang ako. Tapos bit-bit ko lang yung isang drill. Tsaka isang spare battery. Ito mas maliit. Kaya mas magiging portable siya. So, kung tatanungin nyo kung yung battery ba nito compatible dito sa bago, yes, compatible siya. Pero bibili ka ng adapter. May nabibiling adapter nito from X18 lineup papunta sa CX20 lineup. Meron ding adapter na from CX20 papunta sa X18. Depende na lang sa iyo kung anong kailangan mo. Okay, punta naman tayo dito sa angle grinder. So free ko lang siya nakuha, no? Alam niyo kasi tayong mga tito, imbis na mga laruan ang kinokolekta natin, mga power tools na. Lalo ako, may pinagagamitan ako nito. So, ito yung kanya blade guard, yung holder, tsaka yung mismo grinder. Ayan, tsaka yung wrench, pangtanggal ng disc. Pero take note, hindi kasama yung battery nito. Pwede mong gamitin yung battery ng kasama dito sa drill. Pero dahil 2 amp hours lang siya, magiging mabilis ang buhay ng battery mo pag ginamit mo siya sa angle grinder. Kasi malakas to kumain ng kuryente. So dahil dyan, dahil meron akong free grinder, bumili na rin ako ng spare na battery. Itong 4 amp hours. Sale ko lang din siya nakuha. Parang lang to, 1,600. Pero ang original price niya nasa 3,000 3,000 plus. Sipin mo, nabili ko to lahat. Parang pumapatak lang siya na 7,600. Mga ganun. Nakakita ko sa ibang seller nito, tulad sa Wilcon, around 9,000 lang isa nito So isipin mo kung kasama pa yung grinder. Grinder, sabihin na natin mga nasa 2,900. Kulang-kulang 3,000. Diba? Nakuha ko lang ng 6,000 plus battery.
1.6, 7 plus lang. Ito naman ang gagamitin ko dito sa angle grinder. Kasi mas matagal ang battery life dahil mas mataas ang capacity niya. Mas mataba, mas malaki siya. Yan, mas malaki. Yan, testingin natin to. So ito yung pangalawang version din pala ng Lotus cordless grinder. Kasi alam ko yung X18 lineup nila nito, on and off lang eh. Hindi katulad nito, meron siyang speed control. Tapos meron siyang grinding mode, tapos cutting mode. So pag natin siya, by default nandun siya sa maximum speed. Baba natin. Tapos on mo siya ulit para speed 1, speed 2, speed 3, speed 4, speed 5, speed 6. Diba? Tapos, cutting mode, switch natin. Yan. Sa cutting mode, pwede rin siyang may variable speed din, pero mas mabagal ang RPM niya. Ito yung pinakamabilis. Ito yung pinakamabilis ng grinding. So, pagdating sa grinding, mas mabilis yung ikot niya versus dun sa cutting. Auto off din siya. Go automatic off. So, ang nakikita kong potential dito sa grinder na to, pwede ko siyang gamitin pang buffing ng sasakyan. Kasi makokontrol mo yung speed. Siguro bili ka na lang ng spindle dito na attachment para dun sa mga pang buffing. Ayan na. Kunwari, cutting, tapos lagay mo lang sa pinaka low speed. Mag-buff ka na. Diba? Palit-palit ka na lang ng speed kapag magpapolish ka na. Whereas doon sa lumang version nito na X18 series, on and off lang siya. Walang variable speed. So sulit na sulit talaga dito sa nabili natin. Yan. Puro Lotus. Saka yung gasless. Disclaimer lang, no? Hindi po ako sponsored ni Lotus. Pero kung makita to ni Lotus, baka naman. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Again, this is Yorick. Bye-bye.